Hi guys, this is Chris TVPH. Good morning, good afternoon, and good evening. Today, marami po tayong pag-uusapan. Matagal-tagal tayong di nagbablog kasi winter na dito sa UAE. Medyo masama yung pakiramdam natin. Ngayon, bago po yan, don't forget to like and subscribe to my YouTube channel para po matulungan nyo akong mag-grow at ma-reach yung 2,000 subscribers. Let's go! Okay. Ang pag-uusapan po natin ngayon is yung una, yung 500 pesos pang Noche Buena. Pang Noche Buena sabi ng DTI. 'Di ba? Ngayon, ang point ko po kasi nag-comment ako using my private Facebook sa mga vloggers na nag-ano kung ano yung reaction mo, kung anong kasi nandito ako sa UAE. Actually po, ang 500 pesos nasa 30 dirhams. So, yung 30 dirhams dito sa UAE, pwede ka nang bumili ng one whole chicken. Kasi meron mga frozen whole chicken, nagkakahalaga ng 8 dirhams, 9 dirhams, ganon. So, kung yung pamilya mo nandito, like, may 2 kids kayo, di ba? May asawa mo, 2 kids kayo, tas ang budget nyo lang is 500 or 30 dirhams meal. Isang meal lang yon. Pwede na. Kasi 30 dirhams, meron ka ng one whole chicken. Tapos, pwede ka nang bumili ng salad mo, pang salad mo, ng bigas. Pwede na yon. One day meal lang yon. Kumbaga, lunch lang yon or sa dinner lang yon. Ganon. Kung pang Noche Buena, hindi sapat yon. Hindi sapat yung 30 dirhams. Alam naman natin na yung mga Pilipino, kapag Christmas Eve, pag New Year Eve, talagang mga bonggang-bonggang ano yan. Kami nga nung bata kami, naalala ko, pag may spaghetti, may pansit pa. Tapos, may gelatin na yung kulay pink, di ba? Tapos may fruit salad pa yan. Bukod sa fruit salad, is may macaroni pa. Now, kung 500 lang ang sinasabi ng DTI na budget para sa Christmas Eve, hindi sapat yun. Kasi nga, hindi naman porke sinabing spaghetti, noodles, spaghetti sauce, yun lang yun. Syempre may karni pa yan, may hotdog pa yan, may carrots pa yan, may sibuyas, bawang pa yan. O yung sa macaroni, di ba, may macaroni noodles. Tapos meron pang Nestle cream, may condensed milk. Tapos may mayonnaise. May chicken pa yan na hibla-hibla ng chicken, yung breast chicken, di ba? Tapos meron pa yung pasas. Ang sarap tuloy, nagugutom ako. Tapos may carrots, may patatas. Hindi ko alam kung ano pa yung mga dyan. Tapos meron pa yung celery. Minsan sinalagyan pa ng celery yan eh. Hindi lang yun. Hindi lang dalawang recipe, dalawang ingredients meron dyan. Mayonnaise tsaka macaroni salad, di ba? Macaroni pasta. Tapos yung pansit, hindi naman porke pansit, toyo, tsaka yung noodles na lang ng bihon, tsaka wala ng repolyo, wala ng carrots, wala ng atay ng manok, wala ng chicken. Diba? Bawang sibuyas. Kulang ang 500. Kulang ang 500 talaga. Kahit na mahirap yung tao is kulang ang 500. Ngayon, etong sino ba to? Si Roque. Turingang kapangalan pa ni Attorney Harry Roque. Katangahan ang alam nito, ito ang taong hindi namamalengke, hindi nagluluto. Kung baga sa tanang buhay nito is meron siyang kasambahay na naggumagawa lahat ng kanyang pangailangan. Yung pagluluto, pamamalengke, di ba? Meron siyang tigaluto, kaya hindi niya alam kung ano yung pinagsasabi niyang katangahan. 'Di ba? Katangahan yan eh. Tsaka yan,
yung bang pinapamukha mo sa taong bayan, ganito lang ang kayang itulong ng gobyerno natin sa kanila, sa amin, sa mga maliliit, di ba? Hanggang 500 lang kayo. Pero ang mga putang ina na nagnanakaw ng bilyon-bilyon na kaban ng taong bayan, ganun na lang kadali para sa kanila. Pero ang magbigay ng tulong sa taong bayan, mahigpit sila, 'di ba? Mahigpit sila, mahigpit. Alam mo, yung pinapanood kong mga yung hospital yung hospital diyan, General PGH. Ang daming pasyente diyan, halos mga critical situation sila, mga critical yung mga sakit nila. Pero problemado sila kung saan sila lalapit, kung papaano nila babayaran at susuportahan ang sakit ng mga pamilya nila, ang miyembro ng pamilya nila, di ba? Kasi kulang ang gobyerno sa pagsuporta sa mga mahihirap. Imbis na suportahan nila yung mga mahihirap, ninanakaw nila yung budget, di ba? Imbis na sa taong bayan nila ilulustay ang budget, ang pera ng taong bayan, ninanakaw. Nakita nyo yung mali-malitang pera? Tapos ito yung DTI, 500 pesos. 500 pesos kumpara sa ninakaw na bilyon-bilyon. Diba? Bilyon-bilyon ang ninakaw. Kaya nakakagalit to guys, nakakagalit ang ginagawa ng gobyerno na pinamumuka na tayo ay hanggang 500 pesos lang. Diba? 500 pesos lang, utang na loob pa natin yun. Na ang gobyerno ay pwede magbigay ng 500 pesos na pinagmamalaki pa nila, na kinukwenta pa nila, eto lang yung ingredients ng spaghetti, eto lang yung ingredients ng mamang putang ina nyo. Kayo ang gumastos ng 500. Tingnan nyo, kami mga OFW, pag nagpadala kami ng 15,000, kulang pa yan. Kulang pa sa mahal ng bilihin sa Pilipinas. Kulang ang 15,000. Minsan umiiyak na yung pamilya namin. Sasabihin, kapos na kami dito, ganyan-ganyan. Kasi ang mahal. Ang 1,000, wala ka nang mabibili sa supermarket ng maramihang bultuhan. Siguro ang 500 nung 1990s yan, okay, malaki pa yan, 1990s. Kasi kami, nung namamasko kami, makatanggap kami ng 10 pesos, 20 pesos, ang tungtuwa na kami. Kasi marami ka nang mabibili sa 20 pesos, 10 pesos, nung 1990s. Buwa ka ng inang sabi ko sa inyo guys wag na tayong boboto ng mga matatanda. Kasi ang utak ng mga matatanda, nasa paurong ang utak ng mga matatandang kongresista, mga matatandang nasa gobyerno natin. Yung utak nila nasa 90s, 80s. Na ang akala nila, mura pa rin yung bilihin. Kasi nga sila, yumaman na sa pagiging politiko, kaya hindi nila alam, wala sila sa realidad. Diba? Wala sila sa realidad na mahal na ang bilihin. Tang inang yan. Ginagawa tayong mahirap na nga ang tao, pinamumuka pa nila na mahirap talaga, na hanggang dito na lang tayo, hanggang dyan na lang kayo. Wala kayong karapatan humawak ng mali-maletang salapi. Ang may karapatan lang ang mga buwayang magnanakaw na kongresista, yan, ng presidente natin, yan ang may mga karapatan na maging milyonaryo, bilyonaryo, at maging magnanakaw ng kaban ng bayan. Diba? Ganyan talaga. Kaya minsan,
ang nakakalungkot ba, nakakagalit manood ng news, nakaka-drain ng utak. Yung papakinggan mo yung news, walang ibang laman kundi corruption, nakawan, di ba? Walang ibang laman kundi yung denied na drug test ni Marcos na ayaw niyang magpa-hair follicle test, di ba? Nakakasawa, nakaka-drain minsan. Kasi nga, kumbaga, ang tao is mahirap na nga ang bansa natin. Ipapamukha pa ng DTI ni Roque na mahirap talaga. Ito lang, hanggang 500 lang tayo. Hanggang 500 pesos lang ang kayang ibigay ng gobyerno sa taong bayan. Na kung baga is ang bilyon-bilyon, tang ina nyo. Tapos mamimigay ng suporta si Marcos 15 million, 10 million. Ikumpara sa ninakaw ng mga walang hiya. Ikumpara sa ninakaw ng mga walang hiya. Kakal ng mga mukha. Okay, dito naman tayo sa excuse me. Dito naman tayo sa usapan ni Kiko Barsaga. Okay, dito sa usapan. Sinuspindi ng Congress si Kiko Barsaga ng 60 days. Ang ina. Bakit kamo? Alam nyo to guys, etong pagsuspindi kay Kiko Barsaga, kay Representative Kiko Barsaga, is ang nagdesisyon neto si eto talaga opinion ko to, si Sandro Marcos. Bakit kamo? Kasi vocal na si Kiko Barsaga about kay Sandro Marcos. Ang sabi niya, di umano, si Sandro Marcos, kasabwat sa nakawan. Diba? At hindi lang million, billion to. Di umano, allegedly pa lang, diba? Kaya eto, nalala nyo nung nandun siya, nagbibideo siya sa Congress, si Kiko Barsaga, nagbibideo siyang ganyan, nagbibideo siya, lalapit siya kay Sandro Marcos, di ba? Yung paglapit niya, di ba, hinarang siya ni Garin, di ba? Hinarang siyang ganyan, huwag ka namang ganyan. Gumaganyan siya, di ba? Kumbaga, pinoprotekta niya si Sandro Marcos, tas dinidedma siya ni Sandro Marcos, di ba? Yan yun. Kasi, kaya nila yan sinuspinde si Kiko Barsaga, si Sandro Marcos yan. Malamang inutos yan. Kita mo, 249 Congress nag-agree. Ibig sabihin yung 150 million na binigay sa kanila, gumagana pa rin. Diba? Gumagana. Present silang lahat. Present silang lahat gumawa ng desisyon laban kay Kiko Barsaga, di ba? Tapos, iilan lang yung nagsabing no. Tangina. Yan obvious talaga sila, obvious na nasasaktan. Bakit kailangan nila suspindihin si Kiko Barsaga? Ikumpara sa Makabayan, ikumpara sa ibang vocal, si Laila de Lima, masyado siyang vocal, sino ba to? Si Jokno. Si Ipin, masyado siyang vocal. Kasi yung mga yan, walang impact sa tao. Si Kiko Barsaga, malakas ang impact ng tao. Bawat post niya, bawat salita niya, milyon-milyon na nagsasabi, nagpapakita ng suporta sa kanya, di ba? Kaya malakas ang impact. Kaya kailangan nilang patahimikin si Kiko Barsaga. Yan lang yan, guys. Obvious na masyado ang ginagawa ng Congress laban kay Kiko Barsaga na kailangan nila siyang patahimikin. Kumbaga nahiya lang tong mga to Gusto na nilang tanggalin niya si Kiko Barsaga Kaso lang yung ground ng nila, yung kaso na nila, hindi pa ganun kalakas para tanggalin siya. Nahiya pa yan sila, nahiya pa yan sila. Kaya suspension lang yung binigay kay Kiko Barsaga. Yes, 'di ba? Kasi wala pa silang masilip na mas mabigat pa. 'Di ba? Kaya suspension lang.
Tingnan mo. Ano yan, darating yan sa darating yan na matatanggal si Kiko Barsaga as a congressman. Sabi ko sa inyo, patatahimikin lang. Pero pag tinanggal nila si Kiko Barsaga, mas binigyan nilang freedom si Kiko Barsaga na magsiwalat ng mga kagaguhan dyan sa Congress. Nakawan dyan sa Congress. Yan, bibigyan pa nila ng freedom of speech. Mas magiging vocal si Kiko Barsaga sa pagsasalita ng kung mga katiwalian dyan sa Congress. Diba? Yan eh. Kasi itong mga si Laila de Lima nga sumama pa sa rally at nagma-Marcos resign pa. O bakit hindi rin siya inanuhan? 'Di ba? Sinampahan ng kaso. Bakit hindi rin siya sinuspended? 'Di ba? Bakit hindi siya binigyan ng suspension si Laila de Lima? 'Di ba? Bakit si Jokno, bakit hindi rin yan sumama din yan sa rally at nagsisigaw ng Marcos resign, magnanakaw, ganyan. Bakit hindi yan siya sinampahan din? Bakit si Kiko lang? Kasi si Kiko Barsaga, malakas ang impact niya sa tao. Mas pinapakinggan ng mga taong bayan si Kiko Barsaga kesa sa mga dilawan tinklawan. 'Di ba? Yan lang yan. Kasi guys, itong pinagkakaiba. Yung mga naniniwala kay Kiko Barsaga, kasi alam nila si Kiko Barsaga hindi magnanakaw. Alam nila na sa taong bayan ang suporta ni Kiko Barsaga. Etong si Laila de Lima, si Jokno, at yung iba pang akbayan, makabayan, block na yan. Alam kasi nila na yung mga to is may sariling interest na hindi pang taong bayan. Diba? Mahina yung impact nila. Kanino lang sila nagkakaroon ng impact? Diba sa mga kapwa nila NPA din, diba? Yan lang naman yan eh. Diyan lang nagkakaroon ng yung sinasabi nila. Pero si Kiko Barsaga is boses ng taong bayan. Diba? Kasi sinusuwalat ng mga magnanakaw dyan. Diba? Post lang naman siya. Pero talagang sinuspended siya. Sinuspended. Diba? Suspended kagad siya ng 60 days. Ang inang yan. Sa 60 days na yun, akala nyo naman matutuwa, hindi matutuwa si Kiko Barsaga. Magraramin-ramin na lang yan everyday. Diba, mga walang yang mga kongresista to, lumabas tuloy talagang yung 249, no? Alam mo yan, guys, sa 249 na yan, napipilitan na lang yan sila. Kaso lang wala silang magawa kasi tinanggap nila yung milyones na galing kay Romualdez. Diyan pala yung mali-maleta, diyan pala yung ginastos sa 249 congressmen. Diyan nila ginastos yung mga mali-maleta, 'di ba? Tapos yung bar gold natin, yung gold bars ng Pilipinas sa ICC. ICC. Sa ICC naman para kay PRRD. Diyan nila ginastos yung bar gold natin. Mga walang yan, no? Nakakagigil talaga, nakakagigil. Ang nakakasama ng loob ang ginawa nila kay Kiko Barsaga na nagpapahayag lang naman ng kanyang opinion sa Facebook niya at nagmeow-meow. Ano ang mali doon? Ano ba? Ano bang mas mabigat yung pagmeow-meow at pagnanakaw? Siguro normal na sa Congress yung magnakaw kesa magmeow. 'Di ba? Nasasaktan kasi sila sa sinasabi ni Kiko Barsaga kasi totoo. Hindi ka naman masasaktan kung hindi totoo eh. Oh, 'di ba Sandro Marcos pasok. Ina-assist to si Sandro balat sibuyas eh, kaya tuloy inutusan niya yung mga congressmen. Oy, bumoto kayo. Suspend natin si Kiko Barsaga. Oh, tama na, nagsipaglabasan sila. Pero pagdating sa flood control anomaly, absent ang mga walang ya. 'Di ba? 'Di ba? Absent sila. Excuse me. Absent sila pagdating sa flood control anomaly. Iilan lang yung mga bumabatikos. Mga buwaka ng
Pero pag inutusan ng kanilang amo, present sila kasi nga kailangan nilang mag-say yes. Ipakita ang support. 150 million ba naman ang na ano nila natanggap nila mula kay Romualdez 'Di ba? 'Di ba may video 'yan, yung sino ba yung kongresista sa Mindanao, 'di ba? Sabi niya, 150 million yung binigay na ano sa kanya para sa taong sa nasasakupan niya. 'Di ba? Sabi rin ni BP Sara, hindi dahatin galing yan. Galing kay BP Sara kung ano yung mga nakawan na naggagaling dyan at mga iba pa. Diba? Kaya nasasaktan sila. Lumabas tuloy yung 249. Kumbaga yun lang yung tumanggap ng milyones. 249. The rest hindi na. Diba? Ay, ang hirap kaya. Tapos eto ba, ano naman tayo sa decision ng ICC kay PRRD. Nung napanood ko yon, nalungkot talaga ako. Nalungkot ako't naiyak. Kasi nung pinanood ko yung live na yon, wala akong narinig kundi rejected. 3 times na reject. Parang ano ba man nangyayari? Parang parang hindi na ba mabibigyan ng laya si PRRD? Parang ganun ang dating sa akin. Parang nalungkot talaga ako kasi nga wala pa siyang kaso dito sa Pilipinas. Wala siyang kaso sa Pilipinas. Hindi siya kinasuhan ng mga putang inang mga biktima sa drug on war ni PRRD. Wala siyang kaso. Alam nyo guys, kaya hindi nila kinasuhan si PRRD sa Pilipinas kasi alam nila na marireject at matatalo sila. 'Di ba? Matatalo sila sa kaso kung kakasuhan nila si PRRD sa Pilipinas. Ang ginawa ng mga buwaka ng inan to, pinadala sa ICC, putang ina. Tapos ngayon rejected. Saan ka naman nakakitang court na hindi ka bibigyan ng piyansa para ba habang naghihiring, nakaano ka, yung laya ka, tapos may laya kang makasama yung pamilya mo habang naghihiring. Sa ICC talaga, ikukulong talaga nila si PRRD. May risk pa daw na matanda na yung tao. Ano pa yung niya yung alalay niya na nga lang yung nag-aalalay sa kanya sa paglalakad. Tapos may risk pa na, bias talaga halatado na minapya si PRRD ng ICC Feeling ko talaga, doon dinala ni Marcos yung gold bar nung pagbenta. Alam talagang ako. Kasi hindi nila mapaliwanag kung saan ginamit yung pinagbentahan ng gold bars. 'Di ba? Hindi nila ina-explain kung nilagay ba nila sa Maharlika funds or saan nila ginamit. Ako, pakawari ko sa ICC nila binayad yung gold bar na pinagbentahan. Tingin ko sa ICC talaga nila binigay yun Kasi talagang obvious ng ICC na talaga hindi nila bibigyan laya si PRRD. Hindi nila bibigyan ng laya talaga kahit na wala pang kaso. Talagang doon na. Alam niyo guys, eto yung opinion ko Kaya si PRRD hindi na humarap. Siguro nagdesisyon na lang talaga siya na hindi naharap kasi nga hindi niya bibigyan ng satisfaction si Marcos at yung mga alipores ni Marcos sa itsura niya. Kasi 'di ba? Siguro talaga malaking binawas ng timbang siguro ni PRRD nung sa dahilan pag-detain niya sa ICC. Siguro malaki talaga yung binawas ng timbang niya. Kaya siguro yun na rin yung mas okay na rin yun na hindi siya umarap sa ICC trials na yan, yung pag ng interim release niya. Siguro ayaw niyang bigyan ng satisfaction yung Dilawan, Tinklawan at si Marcos na yan, 'di ba? Okay na rin yun. Alam niyo guys, matalino si PRRD. Siyempre, 'di ba? Ngayon maghihintay na lang tayo talagang hearing talaga, Nakakalungkot talaga. Ako nalulungkot talaga ako about kay PRRD at sa mga nangyayari sa bansa natin.
Kahit na nga yung nagpunta ako na isang beses sa nag-taxi ako. Sabi ko, kinamusta ko yung Pakistan driver. Sabi ko, boss, kamusta yung yung government nyo, yung politics sa inyo? Sabi niya, no good, my friend, no good. Why? Sabi ko, why? Because government corrupt. Our leader corrupt. Sabi niya ganyan. Sabi niya, how about you in your country, Philippines? You're Filipino. Sabi ko, yes. So, how's your country? Sabi ko, same, my friend. Corruption is very bad in the Philippines. Oh, Marcos is your president. Sabi ko, yes. Yeah, Marcos, ha? The son. Sabi ko, yes. That no good. That Marcos no good. The father no good. Kasi ito guys, nakausap kong taxi driver, may edad na. So kilala niya yung Marcos. Niya, the father no good. The son no good too? Sabi ko, yes, more worse. More worse than the father. Yeah, really? Oh, the wife. Many shoes? Many shoes daw. Sabi ko, no, many drugs. Many drugs, my friend, many drugs. Yeah. Oh, that's not good. Many drugs. Sabi ko, the father is not drug addict. Sabi ko ganyan. But the son is drug addict. Sabi ko ganyan. Collecting drugs. The wife is collecting shoes. Now, our first lady is collecting drugs. Di umano. Diba? Ganun lang yun. Ang natin, yung noon is collecting shoes, diba? Collecting bar gold, diba? Ngayon is collecting drugs, collecting a suitcase with money inside. Yan ang collection ngayon, di ba? Ay, nako. Alam nyo guys, balik tayo kay Kiko Barsaga, no? Meron pa rin iilang kongresista na matitino na alam nila kung ano yung mga nangyayari sa pamahalaan natin, sa gobyerno natin, di ba? Meron pa rin iilan. Pero guys, ang nakawan sa gobyerno natin is talamak na. Talamak na yung nakawan sa gobyerno natin. Kumbaga, nakakaawa na yung bansa natin. Kung ikukumpara yung bansa natin sa ibang bansa na maunlad, di ba? Ako nandito ako sa UAE. Nakikita ko yung progreso ng UAE, di ba? Marami silang investor dito. Hindi natatakot yung mga investor dito kasi safe country ang UAE. Kahit na sinong ma-interview ko, ilang taon na sila dito, 30 years, 18 years, 20 years. Natanong ko kung bakit sila nag-stay dito. Kasi safe ang UAE na tirahan. Kahit na yung mga foreigner, mas gusto nila dito sa UAE. Bakit kamo? Kasi safe na bansa to. Kahit na iwan mo yung cellphone mo sa table, sa food court, walang gagalaw dyan. Kasi madali nilang mahuli kung sino yung nagnakaw, sino yung kumuha, madali nilang mahuli. Kasi ganito ka high-tech ang gobyerno ng UAE. Siguro, syempre, meron din corruption, pero hindi pinapabayaan ng gobyerno ng UAE ang local people nila, ang bansa nila. Kasi ang importante sa kanila, yung bansa talaga nila. Kaya marami investor dito, maraming nag-i-invest sa UAE. Kasi nga, tsaka maraming pumapasok ng mga foreigner na nagtatrabaho dito. Kasi nga, yung sahod, walang VAT, walang tax. Andun sa mga binibili, yung mga tax, services, ganyan. Diba? Tsaka marami silang mga tinatayong mga building, mga tinatayong, kasulad dito sa, kung nasan ako, malaking casino yung tatayo nila dito. Pero matagal pang matatapos. Diba? Ganon. Kaya
easy life dito sa UAE, safe yung mamuhay dito, yung mga kabayan natin, yung safe yung pamumuhay, safe ba? Although meron din crime, pero hindi ganun kalala katulad sa atin. Diba? Ganun. Mangangarap ka na lang talaga, mangangarap ka na lang na sana ganito rin yung bansa natin, sana ganito rin ka-high-tech yung bansa natin. Yung mapapasana ka na lang, sana all, na sana ang Pilipinas ganito, sana all, ganyan. Yan, mapapasana all ka na lang talaga. Diba? Nung kay PRD, proud ka na maging Pilipino kasi nga, magaling si PRD na leader. Ang gusto pa nga, hiramin si PRD. Kasi hindi naman linggid sa atin na maraming corruption din sa ibang bansa, diba? Kasi lang hiramin si PRD. Proud. Naging proud ako na na supporter ako ni PRD. Kasi nga, good leader siya. Hindi siya corrupt. Talagang mapapa-wow Philippines ka talaga before. Ngayon, parang mas gusto ko na maging Thailander. Imbis na Pilipino. Proud ako maging Pilipino, pero hindi ako proud sa gobyerno natin. Kasi sobrang nakawan. Tapos matigas ang mukha ng presidente natin. Diba? Ganyang katigas ang mukha ni Marcos na pinagre-resign na, talagang kumakapit pa. Matindi ang kapit, matindi ang pangangailangan ng mga Marcos, kaya stay in power pa rin sila. Stay in power kahit na pinagre-resign na siya ng taong bayan. Kapit lang. Sabi niya siguro, hindi ako tatablan ng inyong pagbabati ko sa akin. Sa isip niya, matino siyang presidente. Sa isip niya, wala siyang problema. Tangina niya, kakabatak niya. Ganyan yung sa isip niya. Hindi tinatabla ng mga walang hiya. Nung nakita ko yung throwback picture nila, no, wala pa sa pagiging presidente si Marcos, matino pa yung mukha nila, no? Yung, as in, hindi pa tuyot hindi pa dry yung pestlock nila, di ba? Hindi pa luwa yung mga mata nila. No? Siguro nung naging presidente na si Marcos, na overwhelmed sila sa kitaan, sa nakawan. Tapos marami na silang pambili ng pulburon. Kaya na overwhelmed. Tapos yung mukha nila nakalimutan nila, may dermatology pala. Nandiyan pala si Vicky Bello. Nakalimutan nila. Ipaayos ang mukha nila. Basta batak lang sila ng batak. Tapos pag nananalamin sila, feeling maganda sila. Siyempre, ikaw ba naman nakapulburon, di ba? Yung epekto ng pulburon, feeling mo pogi ka. Feeling mo okay yung ipin mo, feeling mo pogi ka, di ba? Feeling mo maganda ka, feeling mo sexy ka. Yan eh. New Yorker style. Ordinary na yung pagdadrugs, di ba? Sa New Yorkers, di ba? Mga pasosyal, tangina. Ay, nako. Si Marcos, matibay ang mukha, no? Si Bongbong Marcos, talaga, wala siyang pakialam talaga, no? Kahit na kumakaway-kaway, puta na wala namang kumakaway sa kanya, kumakaway siyang ganyan. Yung mga tao, hindi naman masaya makita siya. Wala talaga, no? Sige lang siya, sige, lakad, kaway, kahit na. Matigas ang mukha ni Marcos, no? Yun talaga siguro yung epekto ng pagpulburon. Titigas ang mukha mo, titigas ang apog mo, kakapal ang mukha mo. Diba? Hindi ka natutulog. Tapos, hindi ka kumakain. Kasi syempre, feeling busog ka, feeling happy, feeling fresh. Pag nakapulburon. Tangina yan. Diba? Saan nga nakita? Kung ako yan, talaga magre-resign na lang ako as a president. Magre-resign ako kung ganyan may mga batikos-batikos sa akin. Magre-resign ako kaya magpapa-hair follicle test ako. Kung hindi man ako magpapa-hair follicle test, bababa ako step downs. Kasi yun na yung, yun yung sigaw ng taong bayan, Marcos resign. So, if people said,
people shouting, Marcos resign, you should resign. Ibig sabihin, ayaw ka na ng mga bumoto sa'yo. Diba? Katulad sa Korea, diba? Nag-step down yung nila. Kasi yung taong bayan nag-rally na, pinag-resign siya, pinag-step down. Nag-step down siya, diba? Dapat ganun din si Marcos. Dapat hindi na matapang yung apog mo, Marcos. Dapat mag-resign ka na kasi hindi na masaya yung taong bayan sa'yo. Hindi na masaya yung mga kasinungalingan mo, yung pambubudol mo. Hindi na masaya. Hindi na masaya ang taong bayan sa'yo, kaya step down. Marcos, resign na. Ang inang yan. You should resign as a president kasi hindi na happy, hindi na kami proud as a Pilipino na ikaw ang presidente namin. Diba? Tapos tong mga dilawan, pinklawan, Marcos resign, also Duterte resign. Sinong Di ba naman mga siraulo tong mga buwakan na ito? Nag-rally, dinamay si BP Sara. Anong kinalaman ni BP Sara dyan? Clear siya sa COA. Ang inang itong mga dilawang pinklawan na ito. Sinong gusto niyo maging presidente? Si Risa, si Laila de Lima, si Leni Robredo, mga dakilang mga dakilang kabit. mga buwaka ng inang to mga to. Yung akala may hinhin silang mga may hinhindutin pala mga putang mga dakilang kabit. Yan yung gusto niyo maging presidente? Yan yung gusto nyong mamahala sa Pilipinas? Baka maging immoral pa yung nila ng gobyerno natin. Ang putang inang itong mga pinklawan, dilawan natin. Tapos, ang pambabati ko sila kay BP Sara, Fiona daw. Yan lang naman. Yung 125 na questionable na, Diyos ko, clear sa COA, ilang beses nang clear sa COA si BP Sara. Tapos ang lang nila, yung pangbabatikos. Wala na, yun lang. Wala na akong matandaan. Wala. Takot kasi sila kay BP Sara Kapag si BP Sara naging presidente, tanginang yan. Lahat linis, pati Congress linis, pati Senate linis. Linis lahat yan. Hindi naman pwede si Tito Soto pag-resignin nila si BP Sara tsaka si Marcos tapos Tito Soto. Anong magkakalabasan ng natin school bukol? Di ba may allegedly pa nga yan nung unang panahon? Anong gusto nyo? Yung bebendalo. Tanginang yan. Mga mga may saltik kang puta, mga lutang Ganyan siguro talaga mga lutang. Mga pinklawan, dilawan yan. Mga loyalista, mga lutang. Mga lutang yan. Pag ikaw DDS, ang lang nila sa'yo, ang pamamato lang sa'yo, bobo ka naman, bobo. Yun lang yung pamamato nila sa'yo Kasi wala na silang ibang argument. Yung argument nila, bobo ka. Wala kang alam. Ganyan. Pero pag sinabi mo naman, kanyari, loyalista yung tutawag sa yung bobo sa comment section. Bobo ka, wala kang alam. Pero pag binarahan mo na ng ng mga nangyayari sa gobyerno, wala nang reply. Wala nang reply. Yun lang, alam nila, bobo ka. Akala naman sasaktan ka nila sa salitang bobo ka. Mga walang iya. Okay guys, dyan na po mag-e-end ang ating vlog for today. Ang ating mababaw na opinion. Don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Mahalin natin ang Pilipinas. Si PH Update. Mahalin natin ang Pilipinas. Patuloy natin ang pagkikipagbakas sa pagbabago ng ating gobyernong sira, corrupt. So, natin, patuloy tayong lumaban sa tama at panindigan natin ang ating prinsipyo na laban sa mga magnanakaw sa gobyerno natin. Ako po si Chris TVPH. Nag-iiwan. Don't forget to like and subscribe. Bye!